Ayan po mga kabida, isang magandang oras sa lahat. Welcome po sa aking channel. Lately lang po, naging usap-usapan po mga kabida itong pagbitiw ng nasa 400 engineers dyan ho sa Department of Transportation. Ano po, na? Napakalaking bilang po yan, ano, mga kabida. Ngayon po ay kinumpirma ni Secretary Vince Dizon, ano, ang bagong talagang kalihim po ng Department of Transportation, ito hong pagbibitiw po ng nasa 400 engineers. Ang masaklap pa po dito mga kabida, nakakalungkot na balita, nasa 500 din di umano na mga empleyado po ng DOTR, hanggang ngayon, 2 buwan na pong walang sweldo po mga kabida. No? Napakalungkot po yan. Ano? Alam naman po natin na meron pong mga pamilya yan na pinapakain. Bakit ganun? Ha? Bakit ganun yung sitwasyon dyan ho sa Department of Transportation? Eto, pakinggan po natin itong panayan po mga kabida ng 2x2, ano po, no? Anthony Taberna at Jerry Baha po ng DZRH kay Secretary Vince Dizon. Pakinggan po natin mga kabida. Po ba na katakot-takot na engineers ang nag-resign sa DOTR? Nakakalungkot po. Mga gano'ng karami po yan? Ang report po sa akin, 400 po ang umalis. In the last, I guess, 6 months, 8 months. So, ano pa po dahilan? May mga administrative pong naging problema eh. Medyo may mga na-delay po ang sahod. Ako po. So, syempre po, ang engineers po, highly, ano yan eh, highly competent yan eh. Talagang in demand po yung Tama po yun. dahil yung mga skills niya, di So, syempre yun, na-offer sa private sector, mas maganda ang sweldo, at hindi na ho kinakaya yung minsan may mga nadidelay, nakakaawa naman po sila. Pero, ang ginawa ko po, Sana bumalik sila. Ang gagaling mo. pinapahikayat ko po sa kanilang mga kaibigan na naiwan sa DOTR na para sa bayan na lang po. Ina-assure po natin sila na wala po magiging problema sa mga issue tulad ng sweldo, mga delays, etc. Totoo po bang may mga nasa 500 empleyado ng mga contractual ang hindi pinapasweldo ng DOTR 2 buwan na? Hindi ko po alam yung exact number, pero meron pong meron po akong sa aking mga briefing, meron pong mga nagsabi sa akin ng gano'n. So, kaya nga po, kailangan na po pumasok yung ating bagong team para po mapabilis na po talaga yung pagpapasweldo agad-agad. Kasi po, yan ang pinaka-importante. Para po sa akin, yan ang pinaka-importante po natin kailangan alagaan yung ating mga tao. Kasi bagay mo, ako po, hindi ko naman po kayang pagganahin itong mga proyektong ito na nag-iisa eh. Totoo po ba na meron pang mga natitirang mga official dyan na gusto pang mag-midnight transactions? Hindi ko naman po masasabi. Pero ano po, ang importante naman po is maayos naman po ang transition. Hinihintay na lang po natin na yung ating mga rekomenda sa ating mahal na Pangulo ma-appoint na para po talagang tuloy-tuloy na po tayo. Kasi technically po ako po yung nag-iisa pa lang po sa DOTR. Ayan. Malabas na yung Ayun. So malinaw po mga kabida, meron pong 400 engineers ano po ang nagbitiw dahil ho sa issue po ng sweldo. Delay po ng sahod, ano? Bakit po? Bakit po na delay yung sahod po ng DOTR Naturingan na maraming pera yung DOTR po mga kabida, no? Okay? Yan yung problema po sa gobyerno. Itong malungkot na balita, itong sinasabi kong nasa 500 employees, ano? Mga contractual yan, ano? Contract of service, most likely, ano? Wala hong sahod. 2 months na po raw. Delay yung sahod. Diba? May pamilya yan, mga kabida, na pinapakain, ano? Yun yung observation ko kasi, no? Ako, dumaan man ako sa gobyerno, Naging empleyado ko ako ng gobyerno dati, ano? Yun yung medyo observation ko, mga kabida, sa gobyerno. Ang madalas po na binubugbog po sa delay po ng sahod po, mga kabida, ito kung mga contractual job orders, no? Contract of service. Grabe. Hindi ho sila naaawa doon. Diba? Kung tutuusin, mas mabigat yung trabaho po ng mga job orders, contractual, kaysa doon sa mga regulars Bakit? Kasi yung trabaho po ng mga regular employees, doon yung pinapatrabaho sa mga contractuals sa mga job orders po mga kabita.
Yun yung totoo doon. Kasi, naging empleyado din ako ng gobyerno dati eh. Alam ko yung naging kalakaran po mga kabida, no? Yung mga trabaho na supposedly ang mga regular employees ang gumagawa, pinapagawa po nila doon ho sa mga job orders, contractual workers. Kaya nga, bugbog sarado, doon ho sa trabaho, bugbog sarado pa rin, doon ho sa delay po ng sweldo, ano? Hindi ko maintindihan po kung bakit po, ano bang proseso na ginamit po mga kabida ng gobyerno para doon ho sa mga contractuals, doon ho sa mga hindi regulars employees, ano? Kung pwede lang po, kung ano yung sistema na ginagamit po nila sa pagpapasahod po ng mga regular employees, sana ganun din yun. Doon ho sa mga contractuals, no? Mga job orders. Diba? Pareho naman sila nagtatrabaho eh. Ayan ang sinabi ko po kanina. Minsan po, mas lamang pa po yung yung mga contractuals po pagdating ho sa load po ng trabaho po mga kabida, no? Diba? Naturingan na gobyerno na dapat sana sila po yung manguna at maging model po sana mga kabida doon ho sa pribadong sektor. Kaya siguro minsan marami hong mga pribadong establishments po na hindi ho sumusunod sa batas sa labor dahil siguro na may mga nakikita po sila dyan ho sa gobyerno mga kabida na hindi rin sinusunod po ng gobyerno, ano? Nilapastangan yung karapatan po ng mga manggagawa. Okay? Ito, DOTR. Napakalaking ahensya po ng gobyerno yan. Namamahala po ng air transportation. Okay? Yung mga railways, sa kanila yun. Diba? Oh. So, napakalaking pera ang pumapasok dyan sa DOTR. Okay? Kung ikukumpara po natin sa ibang ahensya po ng gobyerno na namamahala din ng transportation, bakit ho may ganyang problema po sa gobyerno, sa kanilang ahensya? Yun yung problema. Tapos, pag mayroong mga empleyado na aalis, okay, pipigilan po natin. Paano inyo pipigilan yan? Na kung may offer sa iba, malaki yung offer, maganda yung pasahod, di ba? So, dapat yung gobyerno sana is magiging competitive. Competitive in the sense po mga kabida na pwede ho nilang tapatan kung ano man yung pwede hong maibigay po o mai-offer po ng private sector po. Diba? Oh, ito, like, itong mga engineers, bakit to sila nagsialisan? Sweldo ang binanggit po ni Secretary Dizon, ano? Ang dahilan, delays. Mga engineers yan, may title yan. Okay? 5 years na nag-aaral yan, no? Bago sila naging engineer po mga kabida, no? Tapos i-delay mo lang yung kanilang sahod. Okay? Iyon yung hindi dapat gawin po ng gobyerno, no? Dapat sila sana yung maging model when it comes to giving salaries, dapat updated po, up to date, no? Alam mo, bilib ako dun sa sinabi ni Secretary Dizon na parang Jack Ma principle mga kabida, no? Inuuna yung mga empleyado. Yung karapatan po ng mga empleyado dapat tutukan po mga kabida. Pinaka-importante talaga yon sa lahat. Yung kapakanan po ng mga empleyado. Kasi paano gagana yung proyekto mo? Paano gagana yung opisina mo kung wala kong empleyado? Kung ikaw lang po yung nag-iisa. Hindi mo magawa lahat yun, ano? Okay? Kung ikaw lang po yung nag-iisa, walang tulong mula sa mga subordinates mo. Diba? Jack Ma principle. Love your employees so that they will love you back. Ganun yun. Mahalin mo yung mga empleyado mo para mas lalo po silang magsipag sa kanilang mga trabaho. And eventually, ang result dyan mga kabida is maganda, di ba? Productive. Kaysa baliwalain mo yung empleyado mo, hindi mo bigyan ng sahod, hindi updated yung sahod, puro delay. Gaya na sinasabi ko po, may pinapakain na pamilya yan. Kaya nga sila nagtrabaho dahil gusto nila ng may income. Paano sila magkaroon po ng income kung delay yung kanilang sweldo?
Actually, it's a matter of management yan eh. Baka hindi ho maganda yung management doon, no? Bago ho dumating po itong si Secretary Dizon. Ano? Sana po, sa bagong management po ng DOTR, ma-address na po itong problema na ito, ano? Kasi ho, kung tutuusin po mga kabida, hindi lang po DOTR may ganitong problema eh. Halos lahat lahat ng mga ahensya po ng gobyerno may ganito po eh. Yung JO talaga, job orders, contractual, yun yung madalas pong naiipit, no? Pagdating ho sa sweldo, sa sahod po nila. Sana po magkaroon po ng batas siguro no na pantay-pantay yung pagbibigay po ng sweldo, ano? Ma-regular ka man or ma-contractual, ano? Kasi para sa akin po halos magkapareho lang po sila ng trabaho eh. Although doon na lang po talaga siguro mag-differ sa benefits, ano? Pero when it comes to sahod, sa sweldo, dapat pareho eh. Yun yung sa akin lang po kasi gaya na sinabi ko po kanina, dumaan din ako sa gobyerno eh. Alam ko yung kalakaran dun eh. Alam ko yung trabaho ng JO, contractual, tsaka regular employees. So, yun lang po yung dapat tingnan po ng gobyerno, no? Kung paano po nila maangat yung standards po ng mga empleyado, no? At least, ang pinag-usapan po natin, dignity. Okay? Mga professionals yan. May mga pinag-aralan yan. Okay? Huwag ninyong tanggalin sa kanila yung kanilang dignidad. Kasi yung pagde-delay ho ninyo ng sahod sa mga empleyado po, parang tinanggalan na po ninyo sila ng dignity. No? Nawala na po ng dignidad eh. Kasi ang implication kasi dyan, pag delay yung kanilang sahod ng ilang araw din yun na binabawasan po ninyo yung kain po ng pangangailangan at pagkain po ng mga empleyado. Ano? So, yun lang po. Para sa akin, mga kabida. How about you? Kumusta po sa inyo? Ano po yung opinion po ninyo dito? Please comment down. At sa mga hindi pa po subscriber sa akin channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mga kabida, magandang umaga sa lahat.